this point, meron ka ng kaalaman tungkol sa privacy and data protection, gayon din sa kung ano yung mga nilalaman ng Data Privacy Act. At kahit kakaunti pa lang kaalaman mo dito, ay mahalaga pa rin ang iyong kaalaman sa susunod nating mga tatalakayin na walang iba kundi ang emerging issues o napapanahong issues na may kinalaman pa rin sa privacy and data protection. Ang layunin ng module na to ay bigyan ka ng idea kung ano ba yung mga emerging issues na ito. Sa unang module, kung matatandaan mo, ay nabanggit natin kung ano ba yung koneksyon ng privacy and data protection sa makabagong teknolohiya. Sa madaling sabi, habang nag-a-advance ang ating technology, ay nag-a-advance din ang concept natin ng privacy and data protection. Kaya nga importante na malaman natin kung ano ba yung mga advancements in technology na ito, pati na rin yung mga issues kasabay ng pagsulpot nila. Dahil itong mga ito rin ang magiging basehan natin kung paano ba natin i-define ang privacy and data protection in the future. Ito rin ang magiging basihan ng mga bagong batas at polisiya na i-develop natin. Madalas nating marinig ngayon ang big data. Ito ay pumapatungkol sa nagsisilakihang information or datasets na madidescribe natin sa pamamagitan ng 3 V. Ito ay ang volume, velocity, and variety. Ito ay may high volume dahil sa sobrang dami talaga ng information na involved dito. Ito rin ay may high velocity dahil sa bilis ng pangongolekta at pagkuproseso ng information at minsan pa nga ay nangyayari ito in real time. Ito rin ay may high variety dahil sa dami ng sources na pinanggagalingan nito, pati na rin sa iba't ibang klase ng format ng information nito. Ang information na makukuha mo sa big data ay posibleng personal data, pwede rin hindi. Pwedeng publicly available at pwedeng hawak lang ito ng private sector. Kung ano pa man yan, ito ay ipoproseso upang makakuha tayo ng tinatawag nating insights or secondary information. Isang magandang halimbawa ng 3 V's ng big data ay ang information na kinokolekta ng mga social media platforms katulad ng Facebook. Alam naman natin na ang mga tao ay halos araw-araw na lang, minuminuto ay naka-Facebook. Ang daming information na nakokolekta tuloy nito. At iba't iba rin yung mga information na to katulad ng mga comments, mga likes or reactions, videos, photos, links at kung ano-ano pa. Ito rin ay nanggagaling sa iba't ibang klase ng user, pwedeng individuals o di kaya naman ay mga kumpanya. Mayroon din mga third-party na information dahil sa mga link na pinupost natin sa Facebook. Kaya nga, hindi na mahirap isipin na sobrang dami talaga ng information na hawak nito. Ngayon, paano natin nasabing may data privacy or privacy issue pagdating sa big data? Ito ay dahil sa nature ng big data na sumasalungat sa key data privacy principles na mayroon tayo. Halimbawa, ang transparency na maipapakita natin sa pamamagitan ng pag-publish ng isang privacy notice or privacy policy. Ang big data kasi marami siyang gamit na hindi pa natin alam sa umpisa na malalaman pa lang natin once magkaroon na tayo ng insights or secondary information. So, paano natin sasabihin sa ating data subjects or sa individuals or users kung para saan ito gagamitin kung sa umpisa pa lang ay wala tayong impormasyon tungkol dito? So, mahirap siyang i-apply pagdating sa big data. At dahil dyan, hindi natin maisusulat accurately ang privacy notice or privacy policy pagdating sa big data. Isa pang issue ay ang data minimization na part ng broader principle of proportionality. Hindi ba ang general rule pagdating sa data protection ay kung ano lang ang kailangan mo, yun lang ang kokolektahin mo at gagamitin mo. And this is against the very nature of big data kung saan na kung mas marami kang information na makukuha ay mas okay dahil mas magiging meaningful ang insights na makukuha mo at magiging mas accurate ang predictions na madederive mo. At dalawa lamang ang mga ito sa data protection issues pagdating sa big data. Isa ding uso ngayon ay ang tinatawag nating Internet of Things or IoT. Sa simpleng salita, ang IoT ay isang network na nagko-connect ng iba't ibang bagay na nakikita o ginagamit natin sa pang-araw-araw katulad ng relo,
cellphone, TV, or refrigerator. Ang katagang Internet of Things ay sinasabing nilikha ni Kevin Ashton noong 1999, even before maging reality ang IoT. Ang mga things o bagay na parte ng isang IoT ay may sensing capabilities at maaari din itong i-program directly or gamit ang network. At dahil konektado ito sa internet, maaari itong kontrolin ng isang user kahit asan man siya at kahit kailan. Ang pinaka-common examples ng IoT devices ay yung tinatawag nating smart devices, katulad ng smartphone, smartwatch, smart TV, smart ref, smart light bulb, at smart speakers, at kung ano-ano pa. Kunin nating halimbawa yung smart TV. Hindi ba nakakonect siya sa internet? Kaya tayo nakakapanood gamit ang streaming services katulad ng Netflix, Disney Plus, at HBO Go. Tapos, ang mga TV na ito ay madalas may kakaibang remote. Minsan, tawag nila magic remote. Magic dahil pwede kang magbigay ng voice commands gamit ang remote. Yan yung paraan niya para ma-sense ang user. Pinapakinggan niya kung ano yung boses ng user, iniintindi ang utos nito, at eventually, ginagawa ito. Ngayon, ano naman yung matuturing nating data privacy issues pagdating sa IoTs? Marami sila pero tutukan natin yung dalawa. Ang IoT devices ay kadalasan ring may problema pagdating sa transparency. Karamihan kasi sa users ay hindi aware sa kung ano ang actual capabilities ng binili nilang devices, pati na rin sa mga practices ng mga gumawa dito. Kaya nga noong mga nakaraang taon ay nagkaroon ng dalawang prominent issues na may kinalaman sa smart TVs at smart toys. Yung una, yung may-ari ng smart TV, hindi niya alam na hanggat naka-on pala ang voice recognition feature ng smart TV niya, ay nire-record nito ang kahit anong tunog or boses na nasasagap nito at ipinapadala ito sa manufacturer sa ibang bansa over the internet at pati na rin sa iba pang third parties. At halos kapareho lang nito ang nangyari doon sa smart toy. Particularly, ito ay isang manika. Yung boses ng bata ay nire-record din nito at pinapadala sa manufacturer at iba pang third parties. May problema rin ang IoT devices pagdating sa security. Hindi kasi katulad ng mga smartphones at tablets na para na ring maliliit na computers, ang karamihan ng smart devices ay very basic lang ang pagkakagawa. Ang pinaka-objective ng design at build ng mga ito ay naayon lang sa kung ano ang functionality ng devices. Halimbawa, kung smart TV ito ay para lang mag-project ng ipapalabas, mag-connect sa internet, o di kaya naman kung may magic remote ay mag-detect ng boses ng user. Kadalasan, hindi na iniisip kung gaano nga ba ka-secure ang device na ito. Kaya mas madali rin itong ma-hack at makontrol ng ibang tao. May mga naging balita kung saan may mga hindi kilalang tao ang kumausap sa mga sanggol gamit ang mga baby monitors dahil nakakonect din ng mga ito sa internet. Nagkaroon din ng pagkakataon kung saan ang libu-libong smart devices ay nagamit upang isagawa ang isang distributed denial of service attack or DDoS attack sa isang website. Natuklasan later on na may isang hacker pala na nagpakalat ng computer virus na nakaapekto sa smart devices na ito na naging rason kung bakit nakaya niyang kontrolin ng devices upang magsagawa ng isang illegal activity. Artificial Intelligence o AI naman ang tawag sa kakayanan ng sistema o ng machine na gampanan or at least gayahin ang ilang gawaing tao, katulad ng pag-adjust sa isang bago o hindi kilalang sitwasyon, pagbibigay ng dahilan o pag-conclude ng naayon sa sitwasyon, at ang huli ay mag-generate ng solusyon para sa isang kinakaharap na problema. Sa ngayon, masasabi nating may dalawang main types ang AI. Ito ay ang narrow at general. Ang mga application ng AI na nakikita natin ngayon ay halimbawa ng narrow AI. Ito ay yung mga systems o machines na pwedeng matuto o turuan gawin yung mga specific tasks na inuutos sa kanila. Yan ang limitasyon ng narrow AI. Hindi siya pwedeng matuto beyond doon sa kung ano yung nakaprogramang gawin ito.
Ang mga halimbawa nito ay yung mga virtual assistants tulad ni Siri at ni Alexa. Pwede rin yung mga chatbots or yung automated customer service, pati na rin yung mga self-driving cars na kasalukuyang dinedevelop ng mga kumpanya tulad ng Tesla. Sa usapin naman ng general AI, ito yung mga systems o machines na sa pelikula pa lang natin nakikita. Ang mga magandang halimbawa nito ay yung cyborgs ng The Terminator at droids ng Star Wars. Nakakapag-isip na sila katulad ng tao at kaya na nilang gumawa ng mga komplikadong mga bagay at kayang matuto mula dito. Yung iba pa nga, kaya na ring magkaroon ng emosyon. Sa sobrang katulad na sila ng mga tao, ay hindi na rin predictable ang kanilang gawain at desisyon. Pero sa ngayon, wala pa naman talagang nakadevelop ng general AI machine. Pagdating naman sa issues, ang pinakamalaking problema pagdating sa AI ay yung posibilidad or malaking posibilidad na i-perpetuate or i-translate sa digital environment ang biases ng kanilang mga developers. Ang resulta nito ay magkakaroon pa rin ng discrimination kahit machine na ang nasa likod ng desisyon. In fact, parang mas naging automated pa nga yung discrimination at mas malaki ang possibility na mas maraming maapektuhan dahil sa automated process. Konektado sa issue ng bias, ang transparency na naman. Ang core kasi ng AI ay yung algorithms or formulas kung saan nakasalalay ang kanilang abilidad na magdesisyon, mag-adapt at matuto. Sa kanila rin na ipapasok ang mga biases ng developers. Ang problema, itinuturing itong proprietary information ng mga kumpanya. Ang sinasabi nila ay pag-aari nila ang mga algorithms na ito at hindi ito pwedeng isiwalat sa iba dahil maaari itong makuha ng kanilang mga kakompetensya. Dahil dito, hindi rin ito pwedeng tignan ng regulators o iba pang third parties upang siguraduhing maayos ang sistema at walang inherent biases ang mga algorithms. Ang pang-apat at ang nakikita nating trend ngayon ay ang pag-increase sa isinasagawang surveillance sa mga tao, hindi lang ng gobyerno, kundi pati na rin ng mga kumpanya at organisasyon sa pribadong sektor. Pag sinabi nating surveillance, ito ay ang pagmamatsyag o paniniktik sa gawain o kilos ng isang tao dahil sa iba't ibang kadahilanan, maaring para sa kanyang seguridad o di kaya naman para kontrolin, impluwensyahan o limitahan ang galaw nito. Dati pa naman mayroong surveillance, kaya nga may mga batas na rin tayo bilang proteksyon laban dito. Ang problema, dahil sa mga makabagong teknolohiya, ay mas naging powerful at pervasive ang mga surveillance tactics sa ngayon. Hindi na ito limitado sa gobyerno lamang. Pati yung mga nasa private sector ay interesado na ring obserbahan at manmanan ang mga kilos ng kanilang customers o kliyente. Kaya natin nasabing malawak ang trend na ito ay dahil sa dami ng iba't ibang klase ng surveillance na nararanasan natin ngayon. May tinatawag tayong mass surveillance kung saan isang buong populasyon o higit pa ang subject ng surveillance. Kaya siya tinawag na mass surveillance ay dahil wala siyang partikular na tao na tinatarget. Lahat ay pinapasailalim dito. Kung matatandaan natin yung kwento ni Edward Snowden ilang taon na rin ang nakakalipas, isang malawakang mass surveillance network ang kanyang isiniwalat. Nangunguna pa rin syempre ang United States. Pero bukod sa kanya, may iba pa siyang bansang mga kaalyado. 5 silang lahat sa alyansang ito kaya sila naturingang Five Eyes. Ang communication surveillance ay isa sa mga dati pang issue, kaya tayo may mga anti-wiretapping laws. Ang problema, mas marami na tayong paraan ngayon para makipag-communicate sa isa't isa. Hindi na lang yung simpleng landline na nasa isip noong mga mambabatas dati nung ginawa nila yung ating anti-wiretapping law. Ngayon, may mga mobile phones na at iba pang communication methods gamit ang internet katulad ng email, video calls at chat na hindi pa na-consider noon. Speaking of the internet, meron ding particular na surveillance na ang target ay ang ating behavior at actions online.
Dito, hindi lang gobyerno ang pupwedeng salarin, kundi pati private sector din, lalo na ang mga tech companies tulad ng Google at Facebook. Gusto nila, alam nila kung ano-ano ang pinaggagawa natin para malaman nila ang mga ads o patalastas na ipapakita nila sa atin. Binebenta o pinapagamit din nila ito minsan sa iba pang kumpanya. Yung mga tinatawag na cookies na nilalagay sa ating web browsers ang madalas na salarin. Ito ay parte ng surveillance activities ng ganitong mga kumpanya na nasa likod ng mga websites na binibisita natin. Ang social media monitoring ay halos katulad lang ng internet monitoring except that limitado ito sa ating mga pinaggagawa sa social media platforms. Kung ano ang mga pinopost natin, sino-sino ang friends natin, ano-ano ang pages na nilike natin o fina-follow, o yung mga grupo na sinasalihan. Pareho rin ang purpose na madalas ay i-profile tayo at sa kalaunan ay pakitaan ng ads base sa ating profile. Sa video surveillance naman papasok ang CCTV systems. Bagamat madalas na seguridad ang binabanggit na dahilan para sa paggamit ng system na ito, wala namang pruweba na mas nagiging secure ang mga gumagamit nito. Patuloy pa rin ang mga krimen lalo na dito sa Pilipinas. Nagiging national security issue nga ito kapag may involvement ng mga foreign companies sa mga CCTV projects. Katulad na lang nitong Safe Philippines project kung saan involved ang bansang China sa implementation. Mas tumataas ang risk kapag nilalapatan pa ito ng facial recognition system katulad ng ginagawa sa China at iba pang bansa. Ang pagsagawa naman ng surveillance gamit ang biometrics ay madalas na isasagawa sa pamamagitan ng mga ID systems tulad ng PhilSys, ng passport, at iba pang government-issued IDs. Sa private sector naman, unti-unti rin silang nakakapagkolekta ng biometric information, lalo na sa mga fingerprint at facial recognition technology ng mga smartphone at personal computers ngayon. Bagaman hindi ito necessarily masama, ay may potential pa rin itong maabuso o magamit sa hindi tama kapag napasa kamay ng mga kriminal o di kaya ay hindi demokratikong pamahalaan. Kaya ganun na lamang ang pag-iingat dapat ng mga sumusuporta sa ganitong programa. Kailangan nilang siguraduhin na may sapat na security measures para sa mga ganitong sistema. Ang apat na ito ay masasabi natin sigurong sneak peek pa lamang sa patuloy na dumaraming issues na kinakaharap natin ngayon na may privacy o data protection implications. Hindi sila pare-pareho ng level of risk. Yung iba, mas delikado o mahirap solusyonan kesa sa iba. Dahil dito, napakahalaga ng epektibong pagpapatupad ng Data Privacy Act at iba pang relevant na policies at laws na mayroon tayo. Dapat pag-isipin natin yung mga kriminal o yung mga taong nagbabalak mag-violate ng ating privacy o gumamit ng ating personal data sa hindi tamang paraan. Meron din naman tayong pupwedeng gawin on our own para mapangalagaan at proteksyonan ang ating mga sarili laban sa mga risks o panganib na dulot ng mga issues na ito. Hindi naman tayo completely helpless. At itong mga ito ay i-discuss natin sa susunod na module.